Sa kabila ng pataas na death toll sa airstrike sa Gaza, hindi pa rin napag-uusapan ang ceasefire ayon sa Israel. Patuloy pa rin kasi ang pagpakawala ng rockets mula sa Gaza. At patuloy rin ang missile alerts gaya ng nasaksihan ng GMA Integrated News sa Israel kani-kanina lamang. Mula sa Tel Aviv sa Israel, saksi live si JP Soriano. JP? Igan Pia, 6:18 PM ngayon dito sa Tel Aviv sa Israel at mayroon na 30 minutes ago, meron na naman pong panibagong missile alert warning. Kaya po nagpunta na naman tayo sa bomb shelter. Sinundan lang po natin yung direksyon ng mga tao dito. Yan na po ang new normal, ika nga, dito sa mga tiga-Israel. Bagay na sanay na sila pero tila mahirap pa rin tanggapin, lalo na't marami raw silang kababayan ang napaslang sa pag-atake nga ng Hamas sa southern Israel. My God! May sunog! Hindi lang basta ang sunog ang nasaksihan ng Filipino caregiver na si Camille De Salva sa Negev, Israel. Dito po nakapasok sila. Ang kinaroroonan nila ng kanyang inaalaga ang Israeli na si Nitsa, 95 anyos, isa sa mga nilusob ng Hamas. Pakiramdam noon ni Camille, hindi na niya makikitang buhay ang pamilyang nasa Nueva Ecija. Hanggang sa nakapasok na ang isang Hamas fighter sa kanilang bomb shelter. Yung lalaking galit na, yung mukha niya nagagalit. Sabi ko, Sir, please, I'm so sorry. She's old. She don't know what she's doing. Please, no. Be patient. Like that. Tapos po, sabi niya, kumalma. Inialok ni Camille ang natitira niyang ipon na ipadadala dapat sa pamilya sa Pilipinas. Kasunod niyan, at nang wala ng ibang perang nakita, lumabas din ang Hamas fighter. Ginano ko po talaga yung wallet ko, but not my cards and my passport because I need it. Matapos ang isang oras, nakalabas na sila sa tulong ng sundalong Israeli. Tuloy ang barilan. Ang daming barilan, ang daming rockets sa paligid namin. Natumba kami, nadapa kami, pero we are safe. I feel na yung Diyos yung may naglagay sa amin dalawa. May nagagay po talaga sa amin nakakain. Yun yung po naisip ko, hindi ko talaga akalain na mabubuhay pa ako. And then, we came from the Holy Land, Jerusalem. I feel so good. I feel so blessed. We are, yes. We are. Go down, come on, open the door. Okay. Mula noong October 7, ilang beses nang naulit ang pag-alingaw-ngaw ng sirena. Hudyat ang paparating na rocket sa Israel. Buong araw kahapon, halos magkakasunod ang pagtunog ng sirena at missile alert warning sa mga apps sa Tel Aviv at sa mga bahaging malapit sa kibbutz sa southern Israel. Inabutan pa nga kami ng missile alert noong ini-interview ang mga Pilipino nakasaksi sa pagtama ng rocket sa Región Lesion. Let's go. Kuya Kim! Pasok, weekend. Kuya Kim, sige na. Kanina lang, may panibagong missile alert sa Tel Aviv. Pangalawang beses na yung pag-siren. Ang pagitan lang 10 minutes. So bababa na naman tayo sa bomb shelter. Ayon sa Israel, napatay sa kanilang mga airstrike ang 3 senior Hamas operative na malakian nila ang ginagampanan sa pag-atake noong October 7 na kumitil ng nasa 1,400 katao. Kabilang ang 4 na Pinoy. Ayon sa isang opisyal ng Hamas, intensyon umano nila na pakawalan ng mga sibilyang bihag pero kailangan daw kumalma ang sitwasyon bago nila yan magawa. Ayon kay Israeli Ambassador Ilan Flus, prioridad nilang mapalaya ang mga bihag pero hindi pa pinag-uusapan hanggang ngayon ang ceasefire o tigil putukan. We have to make sure the Hamas cannot attack Israel again. Hamas is continuing to launch rockets and missiles on Israeli communities and towns all the way to Tel Aviv, and this continues on a daily basis. Ayon sa Gaza Health Ministry, mahigit 7,000 ang patay sa Israeli airstrikes doon. Ang mga batang namatay, umabot na sa mahigit 3,000.
Pero ayon sa Israel, kapag naglabas ng datos ang Hamas, hindi ito dapat basta paniwalaan. Pero para sa maraming Palestino, walang dudang binago ng nangyayaring airstrikes ang kanilang buhay. Ang abogadong ito, namatayan ng asawang buntis pa naman, kalong-kalong ng balo ang anak nilang namatay rin ng kulang sa buwan. Mahaba pa rin ang pila sa mga bakery na nananatiling bukas sa Rafah, malapit sa boundary ng Egypt at Gaza. Nagkukumahog din ang mga residenteng ito na makakuha ng tubig mula sa truck ng UN. Sa ulat ng Reuters, 10 dagdag na food trucks ang nakapasok sa Gaza ngayong Biyernes. 10 foreign doctor din ang dumating. Igan Pia, mga kapuso, isang memorial mass po ang idinadaos ngayon para sa isa sa mga Pilipinong namatay sa pag-atake ng Hamas sa southern Israel na si Paul Castelvi. Naroon po ang kanyang mga kaanak, kaibigan at kapwa mga Filipino worker dito sa Israel, pati na rin po ang Philippine Embassy sa Tel Aviv. At live mula sa Tel Aviv at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.